Uy, grabe! Nabalitaan nyo ba? Trending ngayon, may rider down nakakita ng bangkay dahil lang sa app. Breaking news! Isang bangkay na natagpuan sa isang malaking bakanting lupa na may maliit na kubo sa silang Cavite. Hala, ano yun? May tao ba? Alam nyo ba na may mga lugar sa Pilipinas kung saan paulit-ulit daw na may nagpapakita? Pero hindi lang multo ang nawawala roon kung minsan, kundi hustisya. Sa kwentong ito, isang delivery rider ang napiling makinig. Kaya kung minsan, ang simpleng paglingon, pwedeng maging simula ng katarungan. Magandang gabi, Miss Franz. Ako nga po pala si Eman. Isa lang akong simpleng delivery rider. Pero isang gabi, may dumating na order na dinala ako sa isang lugar na hindi ko na dapat binalikan. Bago natin simulan ang ating kwento, napansin namin na karamihan sa mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Kaya kung mahilig ka sa kwentong kababalaghan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ngayon, handa ka na bang makinig? Oh love, kumain ka muna. Nakapag-prepare na ako ng breakfast. Maitlog at tinapay dyan sa mesa. Huwag puro kape ha. Nako, salamat love. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Ganyan talaga kapag may masibag at magandang asawa. Palaging may breakfast bago bumiyahe. Naku, ikaw talaga binola mo pa ako. Basta lagi kang mag-ingat love ha. Huwag ka masyadong gabi nang uuwi, lalo na sa mga lugar na hindi mo kabisado. Oo naman, lagi naman ako nag-iingat. Routine lang to. Pick up, deliver, uwi, tapos tulog. Ikaw talaga, nag-rhyme ka pa. O siya, sige, good luck. Mag-ingat ka sa biyahe ha. At nagpabaon din ako sa iyo ng lunch if ever magutom ka sa biyahe ha. Ganito ang routine ko halos araw-araw. Gising, biyahe, deliver. Simple pero disente. Basta may uuwi sa pamilya, masaya na ako. Uy, order agad ah. Chicken bowl. Pick up sa Timog, tapos hatid sa Malate. Let's go! Habang tumatakbo ang oras, sunod-sunod ang orders. Minsan nakakapagod pero parang mas okay na to kaysa tambay lang sa bahay. At least may nagagawa ko para sa pamilya. Uy, kuya, ang bilis mo ah. Salamat po. Thank you sa pag-deliver ng pagkain. Ay, no problem ma'am. Enjoy your food po. Halos 9:00 na ng gabi. Pero naisip ko, isa pa bago umuwi. Sayang ang kota kung hindi ko to tatapusin. Nice! May pahabol pa bago ako umuwi. Pero teka, bakit sobrang layo naman ito? Bayaan mo na nga. Last naman na to. Sir, ito na po yung order. Ingat na lang po kayo. Kasi napansin po namin medyo liblib po yung location. Hindi na nga po sana namin i-accept to eh. Ano ka ba? Okay lang yan. Sayang din ang kita. Akala ko isa lang tong normal na gabi. Akala ko isa lang tong normal na delivery. Pero may mga lugar pala na hindi mo dapat pinupuntahan kahit pa may bayad. At doon na nagsimula ang isang kwento na babago pala ng buhay ko. Pagkababa ko ng motor, agad kong napansin, kakaiba ang paligid. Ang dilim, ang hangin, at ang katahimikan. Parang ibang mundo to. Pero trabaho lang to at order is order. Bakit ganun? Kanina pa ako paikot-ikot dito pero hindi ko makita yung bahay. Dito lang naman yung nakapin na address. Ayun, may tindahan. Oh, iho! Bakit nandito ka pa? Gabing-gabi na. Good evening po, Nay. Delivery rider po ako. Dito po kasi nakapin yung location pero hindi ko po makita yung bahay. Baka po alam niyo tong address na to. Ah, yan? Nako, medyo malayo-layo yan. Wala nang gaanong nakatira dyan. Ilang taon na halos walang pumupunta dyan. Ay, ganun po ba? Ano ba yan? Baka mali pa yung napin na location ng customer namin. Balot! Balot kayo dyan! Mainit pa! Oh, ayan, si Rudy. Mas kabisado pa niya yung kalsadang tinutukoy mo. Halika rito, Rudy. Oh, ano nga ten? Good evening po, kuya. Tatanong ko lang po sana kung alam niyo po tong address na to. Medyo nawawala po kasi ako eh. Oo.
Diyan ka lang dumiretso sa kalsadang yan, tapos kanan ka sa ikalawang kanto. May maliit na bahay doon, pero di ko alam kung may tao pa eh. Sige po. Salamat. Ingat po kayo. Oo, iho. Ikaw din, mag-ingat ka. At kung wala kang makita, bumalik ka dito ha. Baka napaglalaruan ka lang niyang app mo. Tumaretso ko sa daan na tinuro nila. Walang ilaw, walang ibang tao. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang bumigat ang dibdib ko. Pero parang kung anong boses sa loob ko ang nagsasabing simula na to. Ano ba yan? Napakamalas ko naman ngayong gabi. Nagkaligaw-ligaw na nga ako, nawalan pa ng signal. Ano bang klaseng lugar to? Ha? Ba't biglang namatay? Kakapagawa ko lang nito Pag minamalas ka talaga Bigla akong nagtaka. Kasi kakapagawa ko lang nitong motor ko. Pero bigla na namang nasira. Napilitan akong itulak papasok sa mas madilim pang bahagi ng daan. Hay, pag minamalas ka nga naman, sa daming makukuhang booking, bakit dito pa? Okay lang yan, Eman. Isang order na lang to. Deliver, tapos uwi. Hala, ano yun? May tao ba dyan? Tumingin ako sa paligid. May mga abandonadong bahay na parang nilamon na ng damo. Wala ni isang buntana ang bukas. Sobrang tahimik. Pero ramdam ko, may nakatingin sa paligid ko. Ano ba to? Nasaan na ba yung bahay na yan? Ngayon may umiiyak pa. Bigla akong napalingon, pero wala ni isang tao. Ang liwanag ng cellphone ko, hindi sapat para makita ang paligid. Pero tiyak ako na may dumaan. Nako, baka prank lang to Kaso, baka totoo din naman. At pabayaran lang sa akin kapag hindi ako tumuloy. Bahala na nga si Batman. Sa dulo ng daan, may maliit na bahay, maliit ang gate, at sira-sira ang bubong. Pero may liwanag na nanggagaling sa loob. Paglapit ko sa bahay, parang nakakatakot ang paligid. Walang tunog ng sasakyan, ni walang ingay ng tao. Parang tumigil ang oras. Hello? Delivery po. Nandito na po yung order nyo. May tao po ba dyan? Pasensya na po. Ihahatid ko lang po yung order nyo. Nagulat ako sa dinatnan ko. Kasi parang abandonadong bahay. Pero may naririnig akong mga yapak sa loob. Pero walang sumasagot. Tapos huminto ang lahat. Ano yun? Bakit biglang sumaki yung bintana? Pinilit kong lakasan ang loob ko. Pero habang tumatagal, parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Ha? Galit ba siya? Pasensya na po. Food delivery lang. Bakit siya umiyak? Hello ma'am? Okay lang ba kayo dyan? Kailangan niyo po ba ng tulong? Tumayo ako sa harap ng bahay ng ilang minuto. Wala talagang sumasagot. Pero ramdam ko, may presensya sa loob ng bahay na yon na hindi ko alam kung ano. Oo na. Napakulit naman ng app na to. Wala nga tumatanggap Nagulat ako sa nakita ko. May biglang dumaang anino. Puti ang suot, mahaba ang buhok, pero hindi ko nakita ang mukha niya. At ang pinaka nakakakilabot, nakaangat ang kanyang mga paa sa sahig. Hindi siya tumingin, dumaan lang, tuloy-tuloy. Parang wala ako dun. Shucks, ano yun? Tao ba yun o multo? Ayoko na, uuwi na talaga ako. Sa sobrang takot ko, wala na akong pakailam kung hindi ko madideliver ang order na to. Basta isa lang ang gusto ko, makaalis sa lugar na to. Kasi hindi na to normal na deliver lang. Parang may kung anong kababalaghan na meron sa address na to. Hindi ko na tinapos ang delivering ito at nagulat ako na biglang gumana na ulit ang motor ko. Kaya naman binalik ko na lang ang pagkain sa branch. Sobrang bigat ang pakiramdam ko, pero mas mabigat kung pinilit kong manatili pa doon. Oh, love! Ang tagal mo Kanina ka pa namin iniintay. Kumain ka na ba? Hindi pa nga Love, may kukwento ako sa'yo. Oh? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Parang namumutla ka. Okay ka lang ba? Sinimulan kong ikwento, pero ang hirap ipaliwanag. Paano ba sasabihin sa asawa mong may kakaibang babae kang nakita sa lugar naman na walang tao?
Yung huling diniliberan ko kasi ng order, hindi ko alam kung tao ba o multo yung nakita ko. Walang sumasagot pero may gumagalaw sa loob at umiiyak na babae. Tapos nung sinilip ko yung loob, may nakita akong babae nakaangat yung paa sa sahig. Nay, nakakatakot naman yan. Pero baka prank lang yan, love. Baka naman may nangtitrip lang sa'yo. Hindi, malabang prank yun, love. Yung amoy ng bahay, parang may naagnas na kung ano. Tapos, yung nakita kong babaeng dumaan sa harap ko, wala siyang muka. At nakalutang ang paa niya sa sahig. Sino naman makakagawa nun? Naku, ganun ba? Naku, magdasal ka lang, love. Saka, baka naman pagod lang yan. Baka nai-imagine mo lang ang lahat ng yan. Sa totoo lang, gusto kong paniwalaan yon. Gusto kong sabihin na baka nga pagod lang to. Pero hindi yon imahinasyon at hindi yon normal. Kinabukasan, ginawa ko ang lahat para bumalik sa normal. Kumain, naligo, at sinubukang kalimutan ng nangyari. Pero kahit gaano ko iwasan, bumabalik pa rin. Good morning, love. Oh, ready ka na ba sa mga deliveries mo ngayon? Oh, ayan, pinagluto kita ng sinangag at pritong itlog. Pinagtimpla na rin kita ng paborito mong mainit na kape. Wow, sosyal. Room service pa. May tip ba dapat? Tip lang? Baka gusto mong bayaran na rin yung weekly groceries natin. Parang lugi yata ako dyan, love ah. Pero salamat ah. Ganun talaga. Nga pala, tungkol sa kagabi, ayos ka na ba? Kaya mo na ba talagang bumiyahe ngayon? Medyo. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung lugar na yon. Lalo na kapag tahimik, parang may bumubulong sa paligid ko. Ah, ganun ba? Nako, love, baka stress ka lang. Alam mo, minsan pagpagod ang katawan, nagkakaroon tayo ng mga hallucination. Sana nga ganun lang. Pero hindi yun basta pagod, love. Yung amoy bulok, at yung boses ng babaeng umiiyak, hindi yun basta guni-guni lang. Bakit kaya hindi mo muna iwasan yung app ngayon? Day off ka na lang muna, kahit isang araw lang. Dito ka muna sa bahay, para makapagpahinga ka. Gusto ko din sana, kaso may kota ako ngayon linggo eh. Sayang kung mabibitin lang. Oh love, ano nangyari sa'yo? Bakit nakatulala ka sa cellphone mo? Ba't ka natahimik? Wala. Lumabas na naman kasi yung address ng umorder kahapon. Yung sinabi ko sa'yo, yung bahay na walang tao. Iniisip ko kasi kung tatanggapin ko pa ba. Yung kagabing booking? Yung sinasabi mong wala namang tao at may multo? Oo, yun nga. Naku! Love, pakiusap lang ha. Kung mapupunta ka ulit doon, wag mo nang ipilit. Walang masama kung umatras ka kung minsan. Lalo na kung pakiramdam mong delikado ang lugar. Gusto ko sanang makinig sa asawa ko. Gusto kong i-cancel itong booking na to. Pero parang may bumabalik na puwersa at hindi ko alam kung paano ko to iiwasan. Bumiyahe pa rin ako ngayong araw. Tinuloy ko na lang ang ibang deliveries. Gusto kong bumalik sa normal. Magkunwaring okay lang. Pero... Ha? Itong address na naman na to? Parang hindi na to glitch ah. Sino naman kaya nagbubook ng orders doon? Wala naman nakatira. Parang mga nanloloko ng mga tao doon ah. Natapos ko ang araw na walang gulo. Inikutan ko buong lungsod. Tinapos ang mga orders, maliban sa isa. Yung isang paulit-ulit na bumabalik. Hindi ko na pinuntahan. Hindi ko kinaya. Pagka-uwi ko sa bahay, pagod na pagod ako. Wala akong ibang gustong gawin kundi matulog. Pero sa panaginip, bumalik ako sa lugar na yon. Nando na naman ako. Yung bahay, yung damo, yung katahimikan. Pero ngayon, mas madilim, mas mabigat sa pakiramdam. Sino ka? Ba't mo ko dinadala rito? Ano bang kailangan mo sa akin? Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan at may inabot siya. Isang ID. Sira-sira. Basa ng dugo. Halos hindi ko na mabasa ang pangalan. Pero nandun ang larawan niya. Sigurado ako, siya yun.
tulungan mo ko. Bumalik ka sa bahay na yun. Nandun ako. Ha? Ano yun? Bakit hanggang sa panaginip ko? Nandun ang lugar na yun. Ano bang gusto niyang sabihin sa akin? Hindi ko alam kung paano napunta sa panaginip ko ang babaeng yon. Pero malinaw sa akin. May gusto siyang ipahanap. May gusto siyang ipatuklas sa akin. Oh, love. Nagluto na ako ng almusal. Kumain ka muna bago umalis, ha? May tinapat kamatis dyan, saka mainit na kanin. Salamat, love. Pero baka hindi muna ako magtagal ngayon sa labas. Oh, talaga? Bakit? Akala ko ba ayos ka lang? Oh, akala ko tuloy-tuloy na ang deliveries mo. Babalikan ko kasi yung bahay. Yung sinasabi ko sa yung may kakaiba akong nararamdaman. Ha? Love? Bakit? Hindi ba delikado doon? Kailangan mo pa ba talagang gawin yan? Nanaginip kasi ako kagabi. Nandun ako sa parehong bahay na sinasabi ko sa'yo. Yung paligid, sobrang dilim at tahimik. Tapos may babaeng umiiyak. Bigla niya akong nilapitan. May inabot siyang ID sa akin at basa ito ng dugo. At bago ako nagising, may sinabi siya. Ano naman ang sinabi niya? Naku love, baka naman panaginip lang yan. Huwag mo masyadong istresin ang sarili mo. Sabi niya, tulungan ko daw siya. Naku naman love, baka naman dala lang ng takot yan. O guilt, kasi hindi mo natapos yung deliver. Tingin ko hindi to basta panaginip lang. Parang totoo ang lahat. Parang may gusto talaga siyang sabihin sa akin. At malay mo, may something talaga sa lugar na yon. Hindi ko malalaman kung hindi ko pupuntahan. Alam kong natatakot lang ang asawa ko para sa akin. Pero hindi na ito tungkol lang sa curiosity. May nangyari sa bahay na yon. At kung hindi ko aalamin, wala nang ibang magagawa. Pagbalik ko ulit sa bahay na yon, mas mabaho na ang amoy. Parang nabubulok. At ang hangin, mas mabigat. Pero may tumutulak talaga sa akin para malaman kung bakit laging may nagbubuk ng delivery dito. At saan nanggagaling ang amoy na to. Pumasok ako sa isang malawak na bakanting lupain at sa dulo may maliit na bahay kubo. Ano to? Bakit parang may hinukay dito? Malinaw pa ang marka ng pala. Pero parang minadaling takpan. Siguradong sigurado ako. May nilibing dito. At kung totoo man ang panaginip ko, baka nga siya yun. Hello? Police? Hi sir, may re-report lang po sana ako. May nakita po akong lupa na parang bagong hinukay. Tsaka sobrang baho po, baka may nabubulok. Baka may krimen po dito. Sa may barangay Maguyang po, bandang dulo, sa may kubo. Hindi ko alam kung tama ba tong ginawa ko. Pero kung hindi ko to susubukan, baka habang buhay akong uusigin ng konsensya ko. Na paano nga kung totoo ang nasa panaginip ko. Good evening po, sir. Kayo po ba yung tumawag sa amin? Yes po. Diyan po sa may likod ng kubo. Nakakapanlumo po ang amoy, para may nakalibing. Sige po. Paano niyo po nakita ito, sir? Taga rito po ba kayo? Hindi po. Delivery rider po ako. Noong isang gabi po kasi, may nag-book sa akin sa address na to. Pagdating ko po dito, walang tumanggap ng order. Pero ang dami ko pong naririnig na tunog sa loob. Parang may umiiyak, may gumagalaw. Tapos kahapon, napanaginipan ko po yung babae. Nilapitan niya ako. May inabot siya sa aking ID at sinabi niya, tulungan mo ako. Kaya po bumalik ako. Ano? Sa panaginip niyo lang nalaman to? Alam ko pong hindi ito nagkapanipaniwala to. Kaya nga hindi ko po sinabi agad. Pero kaninang umaga, binalikan ko. At ito nga, naamoy ko to. At nakita ko tong lupa na halatang hinukay lang. Ganun ba? O sige, pahuhukay namin to. Kahit sa panaginip mo lang yan o anuman, mas mainam nang ma-check namin. Positive, boss. May tinamaan kami. Mukhang babae to ah. Hindi na halos makilala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot ba? Lungkot? Galit? Pero sa gitna ng katahimikan, alam kong ito ang gusto ng babae sa panaginip ko.
Breaking news! Isang bangkay na natagpuan sa isang malaking bakanting lupa na may maliit na kubo sa Silang Cavite. Kinilala ang biktima bilang si Kyla Rivera, 26 anyos, na isang call center agent. Naiulat na nawawala 2 linggo na ang nakakalipas. Huling nakita si Kyla habang pauwi sa kanyang night shift, ayon sa kanyang mga katrabaho. Love, narinig mo ba yung nasa balita? Yun ba yung babaeng nakita nyo? Yung nagbubuk sa'yo? Saka trending ka. Tignan mo, may mga nagpo-post ng litrato mo habang kinakausap mo yung mga pulis. Grabe, ang dami ng share, love. Uy, grabe. Nabalitaan niyo ba? Trending ngayon, may rider daw nakakita ng bangkay dahil lang sa app. Isipin mo kung hindi niya nakita yun. Hindi kaya psychic yung rider na yun? Grabe ang tapang niya. Sana magbigay ng award. Alam ko sa sarili kong hindi ko hiningi ito. Hindi ko pinangarap maging parte ng balita. Pero ngayong nandito na ako, hindi ko pwedeng talikuran ng katotohanang may nangyari talaga rito. At alam kong hindi pa dito natatapos ang lahat. Pagkatapos kong marinig ang balita, hindi ako mapakali. Bumalik ako sa lugar, hindi para tanungin kundi para umintindi. Bakit ako? Bakit sa dinami-rami ng rider, ako ang nadala doon? Oh, iho! Nakita kita sa TV ah! Mukhang sikat ka na. At yung address na napuntahan mo, mukhang may kakaiba pala sa lugar na yon. Hindi sana sa ganung pagsikat, Nay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong isipin ko. Pagkatapos kong magmeryenda sa tindahan ni Aling Ising, diretso ko sa lugar kung saan ko nakita ang katawan. Walang pulis, walang tao, tahimik. Pero pagpasok ko sa bakod ng bakanting lote, nagulat ako sa inabutan ko. Oh, Eman, anong ginagawa mo dito? Ako po ang nagulat sa inyo, mga Rudy. Ano pong ginagawa nyo dito? Wala. Nakiuras lang ako kung anong meron dito. Sabi sa balita, may bangkay raw na nahanap dito. Babae daw. Opo, ako po yung nakakita. Ako rin po yung nag-report sa mga pulis. Ayos yan. Mabuti ang ginawa mo. Dapat talaga mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa babae. Kamusta? Nahanap na ba ng mga pulis kung sino ang may gawa? Wala pa pong update yung mga pulis. Wala daw po kasing witness. Nung dumating po kasi ako dito tsaka yung mga pulis, wala ng tao kahit yung kubo dun sa dulo. Pero may mga gamit daw silang nakuha. Yung mga yun daw ang gagamitin para sa investigasyon. O siya, sige na Eman. Mauna na ako. Ingat ka palagi ha. At sa totoo lang, talagang napakahusay ng ginawa mo. Teka, ano kang ginagawa ng mga Rudy dito? Nakakapagtaka naman. Nag-usap lang kami sandali ni Mang Rudy. Wala siya masyadong tanong, pero may naramdaman ako. Parang kilala niya ang lugar. Parang hindi lang siya basta curious lang kaya siya nandito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na ulit sa normal ang mga biyahe ko. Pero isang gabi, akala ko tapos na ang kwento ko sa lugar na to. Pero may isang delivery order ang lumabas. Malapit ulit sa address kung saan ko nakita ang bangkay ng babae. Sa may waiting shed kung saan ako unang huminto. Wala akong choice. Tinanggap ko. Habang pabalik na ako sa motor, napatingin ako sa may kanto. May nakita akong naglalako ng balot. Pamilyar ang anino. Si Mang Rudy. Pero hindi siya basta kagaya lang ng dati. Oh, Eman, ikaw pala yan. Bakit napabalik ka ulit dito? May deliver ka ulit? Opo. May nabook po ulit ako na delivery banda dito. Kamusta po kayo? Mukhang puyat po kayo ah. Ayos lang ba kayo? Wala naman. Medyo pagod lang. Hindi kasi ako makatulog sa gabi. Parang iba po yan ah. Hindi lang po pagod yan. Balisa po kayo. May problema po ba? Sa totoo lang, gabi-gabi ko siyang naririnig, Eman. Kahit saan ako tumambay, kahit walang tao. Ha? At sino naman po? Si Kyla. Hindi ko na kaya eh. Ang tagal kong nanahimik. Akala ko mawawala rin. Pero mula nung ikaw ang nakakita sa katawan niya, parang gusto niyang malaman ko na hindi dapat ako tumahimik. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa wakas, umamin siya. Hindi buo, hindi diretso, pero sapat para maintindihan kong siya nga ang tunay na witness. Sa totoo lang, Eman, nandun ako nung nangyari ang krimen. Hindi ko sasabihin ang lahat ngayon, pero
kung gusto mong malaman, may iniwan akong bagay sa ilalim ng mesa sa kubo. Isang bagay na matagal kong itinago at oras na siguro para makita mo. Nagulat ako sa sinabi ni Mang Rudy. Hindi ko siya pinilit. Pero sa gabing yon, alam kong binuksan na niya ang pinto sa katotohanan at oras na rin para harapin ko kung ano ang nasa loob. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi ako mapakali buong gabi. Alam kong may iniwan si Mang Rudy sa loob ng kubo at kung totoo nga ang hinala ko, baka ito ang simula ng katotohanan. Oh love, ang aga-aga sa ka pupunta. Akala ko ba day off ka ngayon? Kumain ka muna ng almusal. Babalik ako dun sa bahay ng krimen, love. May kailangan ako makita dun. Kagabi kasi, kinausap ako ni Mang Rudy. Sabi niya, may iniwan siyang ebidensya sa loob ng kubo. Ha? Bakit? Sa'yo pa talaga siya nagtiwala? Hindi ba delikado yan? Hindi ko na rin alam, love. Pero kung totoo ang sinasabi niya, baka ito na ang susi para makamit ni Kyla ang hustisya. Kung ganun, hindi na kita hahayaang mag-isang pumunta doon. Sige, sasamahan kita. Sinamahan ako ng aking asawang bumalik sa lugar ng krimen. Buti na lang sumama siya para hindi ako nag-iisa habang inaalam ko ang katotohanan. Grabe, love. Parang pagpasok pa lang natin dito, kinikilabutan na ako. Saka hindi ko akalain na babalik pa tayo rito. Nakakatakot. Ako rin. Pero ngayon, hindi natakot ang nangingibabaw. Gusto ko na malaman kung ano ba talaga ang totoo. O sige, hanapin na natin yung pinapahanap sa'yo ni Mang Rudy para makaalis na tayo dito. O sige. Pero sabi niya may iniwan siyang envelope dito sa ilalim ng mesa. Oh, eto ba yon? Parang may nakaipit na kahon dito ah. Tingnan mo nga. Mukhang ayan nga yun, love. Sige, tanggalin mo dahan-dahan. Oh, ito love. May nakita ko. Notebook saka parang USB. May nakasulat dun sa notebook. O sige, love. Basahin mo kung ano yung nasa notebook. O sige. Ito nakasulat ang sabi, October 9 daw, 11:40 p.m., may narinig akong babae sa waiting shed. Nakikipagtalo sa lalaking nakamotor. Si Kyla. At sabi dito, pinsan ko ang lalaking yun. Si Berting. Ano? Pinsan niya? Kaya pala siya ganun kabalisa kagabi. 2 linggo siyang nanahimik. Pero nakita niya ang lahat. Kaya nga eh. Kaya pala ganun kabalisa si Mang Rudy. Ito, sige, pakinggan natin yung recording niya. Man, kung pinapakinggan mo to, siguro handa na ako. Hindi ko siya natulungan, natakot ako. Pero ako lang ang nakakita ng lahat. Nung gabing nangyari ang pagpatay, nakita ko siyang nadaanan ni Berting. Hindi ko alam, siguro natipuhan siya. Akala ko magkakilala sila eh. Kasi nakikipag-usap din naman yung babae sa kanya. Pero nung kinalaunan, parang nagkasagutan na sila at doon na nagsimulang manlaban yung babae. Hinampas siya ni Berting sa ulo at doon siya nahimatay. Tapos isinakay na siya sa motor. Walang tao nun sa paligid, ako lang. Kasi nataon naglalako ako ng balot noon. Love, ito na yun oh. Ito na yung katotohanan. Dapat mo na tong dalhin sa mga pulis. Oo nga, love. Tama ka. Panahon na para makamit ni Kyla ang hustisya na hinahanap niya. Kinabukasan, dinala ko sa pulis ang notebook at ang USB recording ni Mang Rudy. Hindi na ito haka-haka, hindi na ito multo, may pangalan na ang salarin at may ebidensya na rin. Grabe, mukhang totoo to. Kasi may pirma din siya sa notebook at may boses din sa recording. Yung Berting na sinasabi niya, may record na yan sa amin dati. Kapag napatunayan, baka makasuhan na to ng murder at rape. Ito ang itsura ng suspect. O sige po, sana po makamit na ni Kyla ang hustisya. Narealize ko sa lahat ng nangyaring ito, hindi lahat ng multo ay naghihiganti. May mga kaluluwang naghihintay lang na may magsabi ng totoo. At sa oras na marinig sila, saka lang sila tunay na makakaalis at matatahimik. Oh, good morning love. Kamusta ang tulog mo? O ito, nakapagluto na ako ng almusal. Na-turn over mo na ba sa mga pulis? Okay naman, love. Mas masarap ang tulog ko ngayon.
Tsaka tinanggap na ng mga pulis ang lahat. At si Berting, hindi na siya makakatakas. Talaga? Naku, mabuti naman kung ganun. Si Mang Rudy, kamusta rin? Mukhang okay naman na ngayon si Mang Rudy. Mas maginhawa na ang pakiramdam niya. Tsaka ngayon, at least wala na siyang bigat na dinadala. Sa dami ng mga dumaan sa buhay ko bilang isang rider, hindi ko akalaing magiging bahagi ako ng isang kwentong hustisya. Hindi kwento ng kababalaghan, kundi kwento ng lakas ng loob, ng konsensya at ng katotohanan. Maraming salamat, Miss France, sa pagbibigay ng boses sa kwento ko at sa inyo pong lahat na nakikinig. Minsan, hindi mo pinipiling marinig ang tinig ng katotohanan, pero kapag narinig mo na, wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi sundan ito. At kapag sinundan mo, doon mo maririnig ang pinakamasarap na tunog sa lahat, ang katahimikan na may kasamang hustisya. At kung umabot po kayo hanggang sa dulo ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe para di ma-miss ang ating mga susunod na kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.